Baba, utos nito, binalingan ko lang ito ng masamang tingin. Saan mo ba ako dinala? Kailangan ko nang umuwi, Mataray kung saad. Hindi ka uuwi hanggat hindi pa tayo nakakapag-usap. Tili ko nang buhati na naman ako nito. Hoy! Kainis ka. Kaya ko namang maglakad. Inangat ko ang aking ulo, para makita ang aming dinaanan. Nakita ko ang mga katulong na nasa magkabilang gilid mga nakatayo. Mababakas ang gulat at pagtataka sa kanilang mga mukha. Hanggang sa tumungo kami sa elevator. Ibaba muna ako, ano ba? Dahan-dahan ako nitong ibinaba. Nakakamanghalang na may sarili talaga itong elevator sa kanyang bahay. Napabaling ako sa kanya, nang matapos kong ilibot ang tingin, titig na titig ito sa aking labi. Kaya mabilis ko itong inirapan. Nang makarating kami sa kanyang kwarto, mahina ako nitong itinulak sa kama, at hindi ko inaasahan ang sunod na nangyari, nang bigla itong pamatong sa akin at sinunggaban ako ng halik. Pilit kong kumawala, subalit sadyang mabigat at malaking tao si Apollo, kaya tinuhudan ko ang kanyang pagkaano. Nagtagumpay naman ako, dahil halos mamilipit ito sa sakit na kanyang tinamo. Manyak! Bangon ko sa kama at pinunasan ko pa ang aking labi. I'm sorry, hindi ko lang napigilan. Pwede ba? Kung mamanyakan mo lang ako ay uuwi na ako. Tumungo ako sa pinto, pero hinila niya akong muli, at sinunggaban ng yakap. I love you, Clara. Sinsero nitong sambit. Natigilan ako nang marinig iyon mula sa kanya. Bumilis ang pagtibok ng aking puso, ngunit agad na namang pumasok sa aking utak ang kanyang panloloko sa akin. Tumigil ka. Sabay tulak ko sa kanya. Totoo ang sinabi ko, hindi mo alam kung gaano ako nabaliw nang mawala ka sa akin. Kita ang pangangilad ng kanyang luha. Mabilis akong tumalikod, ayokong makita niya na ako ay lumuluha. Bakit ba kailangan pa tayong magtagpong muli? Kinalimutan na kita. Hindi ko na gustong makita ka. Sobrang bigat ng aking dibdib, habang sinasabi ko ang mga katagang yun sa kanya. Clara, wag mong sabihin yan. Alam kong mahal mo pa ako, mabilis ko itong hinarap. Hindi ko kayang mahalin ang isang taong manloloko. Hindi kita niloko, ikaw lang ang mahal ko. Noong araw na makita mo kami ng babaeng yun, pinalipad ko ang aking palad sa kanyang pisngi. Hindi mo na kailangan pang ipaliwanag ang lahat, dahil tapos na, nangyari na, nakita na ng dalawang mata ko ang panloloko na ginawa mo sakin. Nag-uunahang bumagsak ang aking luha, tuwing naaalala ko ang gabing iyon, ay parang nilalamusok ang aking puso. Napasabunot ito sa buhok. Please, makinig ka naman sa akin. Pagsusuma mo nito, aalis na ako. Matapos kong panasan ang aking luha, agad akong kumilos patungo sa pinto, subalit napatigil ako sa kanyang tanong. Nasaan na ang ating anak? Napahinga ako ng malalim. Wala na ang ating anak. Nakatalikod kong wika. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon niya ngayon, dahil napagdesisyonan kong lumabas na ng kanyang kwarto, kasabay noon ang pagbagsak muli ng aking luha. Mommy, mabilis na huminto sa paglalaro si Hailey, at tumakbo papalapit sa akin. Mom, pwede na po ba akong dumalaw kay Mama Karina? Nakikiusap ang mga mata nito. Hindi ko na kasi dinala pa si Hailey sa ospital, ilang araw na dahil na rin isa iyon sa rules ng hospital na iyon. Sorry baby, ipinaliwanag ko na sayo na bawal ka sa hospital anak, pero wag kang mag-alala sa Saturday, ay uuwi na si Mama Karina. Mabilis na napawi ang kanyang simangot, at napangiti, ngunit kumunat ang noo nito. Mommy, are you crying? Hindi anak, masyado lang napagod si Mommy. Kumain ka na ba? Opo ma'am, ikaw po kumain ka na rin po. Kinis ko ang ilong nito bago buhatin. Mommy, malaki na po ako, wag niyo na po ako buhatin. Natawa na lang ako. Lahat ng mabigat sa dibdib ko ay mabilis na naglaho dahil sa aking anak. I'm sorry anak kung malaking kasinungalingan ang sinabi ko sa iyong ama. Ayaw ko lang na makuha kanya sa akin. Kamusta si Mommy? Tanong ko kay Leila. Mabuti naman po Clara. Halata ang pagkailang nito, nang sabihin ang aking pangalan. Leila, halos magkasing edad lamang tayo, pero kung makapo ka naman sa akin. Sorry talaga Clara, nasanay lang talaga ako. Napangiti ako nang hindi na ito gumamit ng po. Sa totoo lang hindi pa buong tiwala ang ibinibigay ko kay Leila. Masyado na akong na-trauma dahil na rin sa nagawa sa akin ni Lina. Pero alam kong mabait si Leila, kaya itinuring na rin namin itong kapamilya.
Okay, siguro bukas na ako makakabalik sa ospital, kailangan ko munang samahan si Hailey. Matapos noon ay umakyat na ako sa kwarto. Napatigil ako sa pagsara ng bintana, nang may maaninag akong taong nakatayo, sa labas ng gate. Mabilis kong isinara ang bintana at nilock itong mabuti. Boss, sinubukan niyang tumakas kanina. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Apollo, narito ito ngayon sa kanyang kwarto, habang umiinom ng alak. Hindi niya pa rin makalimutan ang pagkikita ng babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng matagal na nitong hinahanap. Tumayo ito at tumungo sa likod ng kanyang mansyon, kung saan doon ito kinulong ang babae. Nang makarating ay binuksan ang pinto, ng mga kalalakihan na nagbabantay doon. Nilahad ni Apollo ang kanyang kamay sa isang tauhan. Inabot naman ng lalaki ang latigo rito. Nanginginig ang babae, nang makita niya si Apollo, na ngayon ay matalim ang tingin na ibinibigay rito. Patawad, hindi ko na uulitin ang pagtakas. Nagmamakaawa nitong wika. Punong-puno rin ng sugat at pasa ang babae, dahil sa tinamo nitong pagpapahirap sa tauhan ni Apollo. Kahit pa makatakas ka rito, ay kayang-kaya kitang hanapin muli, at kung makatakas ka man, siguraduhin mo na hindi kita mahahanap, dahil tatapusin na kita sa susunod. Galit na utos ni Apollo, at hinigupit ito ng na ikinasigaw ng babae, 3 sunod ang ginawa muli ng lalaki. Tama na, lumuluha sa sakit na sambit nito. Huminto na ito sa paghagupit ng latigo, at ibinigay sa kanyang tauhan. Akmang tatalikod na si Apollo, nang magsalita ang babae. Kahit pa, pahirapan mo ako, hinding-hindi mo na makikita pa si Clara. Mabilis na kumulo ang dugo ni Apollo, nang sabihin iyon ng babae. Agad niyang naalala na naman ang sinabi ni Clara na wala na ang kanilang anak. Napakuyom ng kamao ito. Naisip ni Apollo na baka nakunan si Clara, dahil sa nakita nitong pangyayari sa kanila ng babaeng ito, 5 taon na ang nakalipas. Diego, gawin niyo ang gusto niyong gawin sa babaeng ito. Sabay talikod ni Apollo para umalis. Maririnig ang sipulan ng mga kalalakihang tauhan ni Apollo. Matagal na naming hinihintay na ipag-utos mo ito sa amin boss, salamat. Sigaw pa ni Diego. Nagsisigaw si Pia nang hawakan ito ng mga tauhan. Nagsisisi ito na ginalit niya pa ng gusto si Apollo. Araw ng Sabado kaya abala ako sa pag-aayos ng mga gamit. Maayos-ayos na rin ang pakiramdam ni Mommy, pero kailangan niya pa rin talaga ng mahabang pahinga, lalo at may mga pilay siyang natamo. Namimiss ko na ang apo ko. Napangiti ako. Hay naku ma'am, maaga nga gumising si Hailey, excited na makita ka. Kinukulit din ako kanina na isama siya. Ani ko. Anak, noong nakaraan ay bumisita rito si Apollo, ilang beses siyang nakiusap sa akin kung saan kita matatagpuan. Ayaw kitang pangunahan anak, kaya katulad noon ilang ulit ko sa kanya sinabi na wala akong alam kung saan ka naruroon. Napahinga ako ng malalim, naalala ko na namang muli ang pag-uusap namin. Nagkita na po kami ma'am. Ganoon na lang ang gulat na bumatay sa mukha ni Mommy. Ganon naman po talaga ma'am, alam kong magtatagpo muli ang aming landas. At sinabi ko po sa kanya na wala na ang aming anak. Nakayuko kong wika. Anak sa tingin ko hindi yun maganda. Kahit pa may malaki itong kasalanan sa'yo, pagbalik-balik teren mo man ang mundo, siya pa rin ang ama ni Hailey. Hinayaan kong sabihin mo kay Hailey na patay na ang tatay niya, pero sana ay hindi mo na sinabi iyon kay Apollo. Ilang ulit na nagmakaawa sa akin ang lalaking iyon mahanap ka lang. Ma'am, iyon na po ang desisyon ko, kung magkita man kami hindi na ako papayag na magkaroon pa ako ng koneksyon sa kanya. Masaya na kami ni Hailey, alam kong hindi na niya kailangan ng ama, dahil nandito ako, nandito tayo para sa kanya. Kung mabilis niyong napatawad si Tito Alex, ako ay hindi po, kailanman ay hindi ko na siya mapapatawad sa panloloko na ginawa niya sa akin. Matagal akong pinakatitigan ni Ma'am. Si Mia, nagplano itong akitin noon si Alex, dahil na rin hindi na pumayag pa si Apollo sa engagement nila. Kaya nagplano na ito na kung hindi rin si Apollo ang mapapangasawa niya, ay si Alex ang aakitin niya. Nalaman ko na isa palang ampon si Mia Bella, at itinakwil na rin siya ng kanyang ama. Ikinatakot nito ng gusto na maghirap. Kaya gumawa siya ng paraan, noong gabing nahuli ko sila, ipinaliwanag sa akin ni Alex na paggising nito ay nasa ibabaw na niya si Mia Bella. Lagiag ang aking panga, nang marinig ang ikinwento ni Mom.
Napaka-desperada ng babaeng yun. Sinimulan kong patawarin si Alex. Nakita ko na totoo ang pagmamahal niya sa akin anak. At ganun rin ako, mahal ko pa rin si Alex. Matanda na ako, sa mga nalalabi kong buhay ay gusto kong makasama ang lalaking iniibig ko. Ang kanina kong mga luha ay mas lalo pang bumuhos. Hindi ko naisip si Mommy, nasaktan lang naman ako nang makitang nasaktan noon ito kay Tito Alex. Ayaw kong nakikitang umiiyak si Mommy, sila ni Hailey ang buhay ko, sobra silang mahalaga para sa akin. Kaya kung saan magiging masaya si Mommy, ay magiging masaya rin ako. Nanatiling nakakunot ang noo ni Apollo, habang nakapatong ang mga paa sa mesa. Hindi ito makapaghinti sa pagdating ng kanyang tauhan. Simula nang magkita sila ni Clara at nakapag-usap ay hindi na ito mapakali, lalo nang sabihin nito na patay na ang kanilang anak. Mabilis nitong inutusan ng tauhan na sundan si Clara at manmanan. Nang i-report kay Apollo ng kanyang tauhan na may nakita itong batang babae na karga-karga ni Clara, ay mabilis na naghinala si Apollo na anak niya ito. Sa mga sumunod na araw ay pinaasikaso nitong makuha ang birth certificate ng batang babae. Ilang sandali pa nang bumukas ang pinto, lumabas roon si Diego na may bitbit na brown envelope. "Boss, heto na po." Sabay abot nito. Mabilis iyong kinuha ng lalaki, pinakatitigan niya iyon, at mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Ipinagdarasal niya na anak niya nga ang batang bitbit ni Clara. "Lumabas ka na." Seryosong utos nito kay Diego. "Clara, hindi ko alam ang gagawin sa'yo, kapag nalaman ko na nagsinungaling ka sa akin." Binuksan niya ang envelope, at kinuha ang birth certificate. Bumungad sa kanya ang pangalan ng bata. Alvarez, Hailey Cars. Bumaba ang tingin nito sa date of birth. December 25, 2017. Namangha si Apollo, dahil Christmas Day ang kaarawan ng bata. Binangga ng kaba si Apollo nang bumaba ang kanyang tingin sa mother's name. Alvarez Clara Romualdez. Kumpirmado na anak niya ang batang babae. Mabilis na uminit ang ulo ni Apollo. Hindi siya makapaniwalang magsisinungaling ng ganun sa kanya si Clara. "Kukunin ko ang anak ko." Madiin na saad ni Apollo. Sa mansyon ng Alvarez ay huminto ang isang itim na sasakyan. Mabilis na lumapit ang gwardya. Bumaba muli roon si Apollo, habang may seryosong mukha. "Sir, may kailangan po kayo. Kailangan kong makausap si Clara." "Naku sir, hindi pa ho dumadating si Ma'am Clara, nasa hospital pa ho siya. Maya-maya ay uuwi na rin po sila." Wika ng gwardya. "Maghihintay na lang ako sa loob." Ani Apollo at diretso naglakad papasok, ngunit pinigilan ito ng gwardya. Sir, pero bawal pong pumasok, sino ho ba kayo?" Kahit kinakabahan ng gwardiyang lalaki, ay kailangan niya tanungin ang lalaking ito. Tinitigan ng husto ni Apollo ang guard. Halos manginig naman sa takot ang gwardya, nang titigan siya ng matalim ng lalaki. "Apollo Villamor, I am Helen Father." Agad na nanlaki ang mata ni Manong guard, kaya mabilis ito yumuko. "Sige ho, pumasok na po kayo sir." Diretsyong naglakad si Apollo. Samantalang abala naman sa paglalaro si Hailey sa kanilang living room, dun ito napiling maglaro para agad na salubungin ang kanyang mama Karina, na sobra na nitong namimiss. Nakasuot rin ito ng pink dress, at nakapusod ng maayos ang buhok. Kaya mas lalong nagmukha itong Barbie doll. Si Manang Sally naman ay abala sa pagsasampay ng mga damit. Hindi kasi pumasok ang isang katulong na nakatoka sa paglalaba, kaya si Manang Sally ang gumawa. Masayang naglalaro si Hailey, hindi nito napapansin ang lalaking nakatayo sa di kalayuan na nakatitig sa kanya. Hanggang sa nabaling ang tingin ni Hailey sa lalaking nakatayo. Mabilis na napangiti ang bata, nang mapansin na parehas silang kulay blue na mata ng lalaki. "Hello po. Kaibigan po ba kayo ni mommy ko?" Magiliw na tanong ni Hailey, hindi ito nakakaramdam ng takot sa lalaki. Dahan-daang lumapit si Apollo. Kahit babae ang bata ay nakikita niya pa rin ang sarili nung bata pa ito. Kamukhang kamukha niya si Hailey, lalo ang kanilang mata. Ang kaninang matikas at seryosong mukha, ay napalitan ng mabilis ng tumulo ang mga luha nito. "My daughter. Ikaw po ang daddy ko." Nagtatakang tanong ni Hailey, dahil tinawag siya nitong daughter. "Yes, I'm your dad." At niyakap niya ito ng mahigpit na yakap. Kakaibang saya ang naramdaman ni Apollo, nang makita at may akap ang kanyang anak,
na ganito pala ang pakiramdam na maging isang ama. Noong sinabi ni Clara na wala na ang kanilang anak, ay halos araw-araw itong nakababad sa alak. Kung sino-sino na lamang ang sinasaktan nito. Ang sakit lang na hindi na ni Tunezel ayan ang anak, iyon pa ang nasa isip ni Apollo ng mga panahon na iyon. Daddy, pero po, Mommy told me that my daddy is dead. Mas lalong kumuyam ang kanyang kamay. Dahil sa nalaman. Dahil kahit ang kanilang anak ay pinagsinungalingan ni Clara. No baby, I'm alive, daddy is alive. Ngiting saad ni Apollo, kahit nagagalit siya kay Clara ay hindi naman iyon matutumbasan ng kasiyahan niya ngayon, dahil kapiling na nito ang kanyang anak. Napatitig si Hailey sa mata ng lalaking sinasabi na ito ang kanyang daddy. Mabilis na napangiti si Hailey, dahil parehas sila na blue eyes. Daddy, sigaw nito sa tuwa at niyakap si Apollo. Ay Ginoo, Apollo. Nagugulantang nasambit ni Manang Aida. Nanay, this is my daddy. He's not dead po. Masayang saad ni Hailey, at muling yamakap kay Apollo. Masaya ang bata dahil matagal na nitong gusto magkaroon ng ama. Pero ang sabi nga ng kanyang mommy ay wala na ito, dahil patay na. Pinakatitigan ni Apollo ang babae. At doon ito naalala na ito ang matagal ng kasambahay ni na Clara. Do you want to come to my house baby? Marami roong laruan, gusto kita makasama my princess. Hinalikan pa ni Apollo sa noo si Hailey, na ngayon ay mas lalong natuwa, dahil sa maraming laruan sa bahay ng kanyang daddy. Yes po daddy yehey. Tuwang-tuwang saad ni Hailey habang nakataas ang dalawang kamay. Sir Apollo, hindi niyo po basta pwedeng ilabas si Hailey, magagalit po si Clara, mas mabuti pa hong hintayin niyo na lamang makauwi sila ni Ma'am Karina. Hindi na kailangan, at bakit hindi ko pwedeng ilabas ang anak ko? Ako ang ama. Kaya may karapatan ako, ilang taon niyang itinago sa akin si Hailey. Madilim ang mga mata ni Apollo, nang sabihin niya ang mga katagang iyon. At umalis na ito kasama ang anak. Natarante si Manang Aida. Natatakot siya kahit pa ito ang ama ni Hailey. Gustuhin man ni Manang natawagan si Clara, ay natatakot siya sa magiging reaksyon ng mga ito. Kaya napagdesisyonan ni Manang Aida na hintayin na lamang ang mag-ina na makauwi. Samantalang halos malula naman ang batang si Hailey, nang makita kung gaano karaming laruan sa kwarto ng kanyang daddy. Mabilis itong nagpababa at tumakbo para kunin ang isang Barbie doll na kasing laki rin ito. Thank you so much daddy. Lumapit ito kay Apollo at hinalikan sa pisngi. Napangiti ng lubos ang lalaki. Hinalikan ni Apollo ang anak sa ulo, bago ito lumabas. Buksan ang gate at bantayan ang pagdating ni Clara. Iyon ang utos ni Apollo sa mga gwardya ng kanyang bahay. Alam na nito na pupunta rito ang babae. Nang makauwi ang mag-ina, nag-aalala na ng gusto si Manang Sally para kay Hailey, kaya pagkapasok pa lamang ni Clara, habang tulak-tulak ang wheelchair ng ina, ay bumung na si Manang. Clara, hiha pwede ba tayong mag-usap? Mahina ang pagkakasabi no ni Manang. Napakunot noo si Clara, dahil bakas ang takot at taranta kay Manang Sally. Sige po. Nang nasa living room na si Karina, ay agad na sumunod si Clara kay Manang Sally sa kusina. Manang, may problema ho ba? Oo hiha, may problema. Dumating dito kanina si Apollo. At kinuha niya si Hailey. Parang binuhos ng nagyayelong tubig ang buong katawan ni Clara, nang sabihin iyon ni Manang. Ano? Sigaw nito. Patawad hiha, hindi ko na napigilan pa si Apollo. Galit na galit siya, dahil itinago mo raw ang kanyang anak. Manang, ikaw na ho ang bahala muna kay mommy, wag nyo na rin po muna sasabihin ang nangyari, ayokong ma-stress pa siya. Tarantang saad ni Clara, at tumakbo na patungo sa kanyang kotse. Nanginginig ang kanyang kamay, nang i-start nito ang sasakyan. Paano niya nalaman? Paano nangyari to? Anang isip ni Clara. Naluluha na rin ito sa takot. Alam nitong hindi basta-bastang tao si Apollo. Mabuti na lamang ay nakabisado niya, kung saan ang bahay ng lalaki. Agad na bumaba ng sasakyan si Clara, at diretsyong pumasok, nakita nito ang 6 na gwardya na nakatayo sa magkabilang gilid. Nakakapagtaka lamang na hindi ito pinansin para pigilan. Pero ipinagsawalang bahala na lang niya iyon. At dumiretso papasok. Nakita niya pa ang iba pang katulong na abala sa kani-kanilang mga gawain. Nasaan ang amo niyo? Tanong ko sa babaeng halos kasing edad ko.
Si Sir Apollo po ba ang hanap niyo, ma'am? Oo, siya nga. Salubong ang kilay ni Clara. Nanginginig na siya sa galit. Gusto na niyang makuha ang anak. Nasa loob po, nasa kanyang kwarto, ma'am. Hindi na sumagot ito, at basta na lang pumasok sa loob. Ngunit dahil sa laki ng bahay, ay parang nalilito ito kung saan siya dadaan. Pwede mo ba akong samahan sa kwarto ni Apollo? Anito sa katulong na kanina niyang kausap. Sige po, ma'am. Sinundan lang ito ni Clara, hanggang sa makarating sila sa elevator. Naalala niya ito, dito sila sumakay ni Apollo. Pasok po, ma'am. Tumungo ito. Ilang sandali pa nang huminto na ang elevator. Ngunit sa pagbukas niyon, ay siyang tumambad sa kanya si Apollo, na madilim na nakatingin sa kanya. Napayuko naman ang katulong, nang makita ang katakot-takot na itsura ng kanyang amo. Hineklit ni Apollo ang braso ni Clara, at dinala sa bakanteng kwarto. Ano ba? Ibalik mo sakin ang anak ko. Pinagsusuntok ito ni Clara. Mabilis na hinawakan ni Apollo ang magkabilang pulsuhan nito at isinandig sa pader. Ang kapal ng mukha mo. Bakit mo kinuha ang anak ko? Kakasuhan kita. Ha? Ako pa ang kakasuhan mo, nilayo mo sakin ang anak ko. Nagsinungaling ka na patay na siya. Pati sa anak ko nagsinungaling ka na patay na ang kanyang ama. Sigaw nito. Ganito na bakat hindi ang galit mo sakin, at nagawa mong magsinungaling. May karapatan ako sa anak ko. Agad na napansin ni Clara ang pangangilad ng luha ni Apollo. Ngunit umiwas lang ang lalaki, at huminga ng malalim. Kukunin ko ang anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ako ang ina, ako ang mas may karapatan kay Hailey. At ako ang ama. Nilayo mo siya sa akin, Clara. Alam mong kayang-kaya kong makuha ang anak ko sa'yo. Nanigas sa takot ito. Hindi niya kayang mawala ang anak. Ito ang kanyang buhay. Hindi. Wag mo siyang kunin sa akin, Apollo. Umiiyak na saad ni Clara. Ilang sandali na natigil ang lalaki, at pinakatitig ang babaeng minamahal. Marry me. That's the only solution, para hindi mawalay sa'yo si Hailey.